umaga po sa ating lahat. Ako po si Jumar Gokong, isa po sa kabataang magsasaka na naglalayong mapaunlad ang ating agrikultura. Unang-una po sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Senator Amy Marcos at sa buong Departamento ng Agrikultura sa kanilang buong suporta sa Young Farmers Challenge Program. Nais ko lang po ang ipaalam na noon pong taong 2021, tayo po ay unang sumali sa Kabataang Agribiz Program, now Young Farmers Challenge, at tayo po ay nakapag-uwi ng 50,000 pesos. At ito naman po ay ginagamit po natin para mapalago ang ating negosyo. At ang atin pong binibenta ngayon is ang tinatawag po natin na breadfruit o di kaya rimas. O sa Cebu, ito ay tinatawag na kulo. Nais ko lang pong ipaalam na ngayon pong taong 2023, dahil po tayo ay isa sa mga nagsumiti ng mga requirements at regular po tayo nagbibigay ng reports, tayo po ay naimbitahan ng Department of Agriculture na sumali ulit sa competition na Young Farmers Challenge Upskill Program. At kalaunan, tayo po ay napili bilang isa sa mga tatanggap ng 300,000, at ito naman po ay ginagamit natin para magpatayo ng breadfruit processing facility. At sa awa ng Diyos, tayo po ay napili para mag-represent sa Region 7 sa national competition. At ang atin naman pong goal para sa susunod na competition ngayong December ay una, magpatayo tayo or tayo ay mag-establish ng breadfruit nursery. So it will in-house around 3,000 mother plants. Ito po yung magsisilbi na propagation area ng GPE Farms sa breadfruit. At pangalawa po, tayo po ay magsisecure ng 5 hectares idle lands at atin po itong tataniman na 1,000 piraso na breadfruit for fruiting purposes. Ito po naman ay gagamitin natin ang mga fruits para sa ating breadfruit processing facility. Gusto ko lang pong ipaalam kung ano po yung kagandahan ng breadfruit. Mas mataas po yung carbohydrates niya compared sa rice per 100 grams servings. Mas lamang siya ng 2.5 grams compared sa rice. And there are 4 nutrients that are present in breadfruit and absent in rice. So, ito po ang mukha ng breadfruit. Ito po ang mukha ng bagong revolusyon ng pagkain natin sa Pilipinas. By joining the Young Farmers Challenge Program, we aim to address the question of survival in the next 50 years. We understand that as of now, we are in food crisis. We have to consider the aging farmers, low productivity due to drought, and other specific climate factors that have significantly affected our growth rate in the agriculture industry. And ito yung mga factors na naging dahilan kung bakit tumaas ang presyo natin sa bigas. We don't have to stick on rice. Rice is not just the only plant that produces carbohydrates in order to sustain our daily living. In fact, breadfruit is one of the tree that is called a tree of life. It can feed a foundation, it can feed a single person. We may not be able to provide rice as of the moment. We may not be able to provide corn. But I tell you, just plant one breadfruit after 3 years. It will feed you lifetime moment. Maraming salamat po and welcome to GPE Farms. God bless ating lahat. Mabuhay. Upatra lang. 4 minutes?